Kakagawalan ni Lachlan Murdoch ng kasunduang nagtakahalaga ng $22 bilyong na yumanig sa industriya ng telebisyon at streaming. Binibili ng Fox ang Roku, ang platapormang ginagamit sa daan-daang milyong TV screens sa buong mundo. Ito ay matagal ng pinangarap ng ama niyan si Rupert, ngunit hindi niya ito nagawa. Kasama natin ngayon sa studio si Alan Wolt, co-founder at lead analyst ng TV Reverend. Hello at salamat sa pagpunta dito. Walang anuman. Napaka-interesante nito. At sa tingin ko, maraming tao, pati na rin ako, ay medyo nalilito dahil iniisip ko, ano nga ba talaga ang Roku? Alam mo yon, pero hindi talaga ito ang mismong content streamer. Kung may smart TV ka at na-access mo ito, baka may Roku ka na at di mo alam. Ang Roku ay isang TV operating system at gumagawa rin sila ng hardware tulad ng dongle at branded na TV set. Nililisensyahan din nila ang OS nila. Ano nga ba ang TV operating system? Matagal na panahon, hindi kailangan ng operating system ng mga TV. Bubuksan mo lang at andyan na agad. O mga rabbit ears, kung gusto mong bumalik sa ganong panahon, matagal na yon, oo. Tama. Palagi kong biro ng ate ko ang operating system namin. Siya ang marunong mag-ayos ng rabbit ears. Pero nung dumating ng streaming, nagsimulang magmukhang computer ang TV, di ba? Kaya kailangan mo ng operating system o interface para maintindihan at malaman kung paano pumunta sa apps, nasaan ang mga programa, at mapadali ang paggamit. Ngayon, si Roku talaga ang unang-unang lumabas pagdating dyan. Ginawa nila ito nung panahong hindi pa maganda ang operating systems ng mga TV OEMs dahil hindi sila nag-invest ng malaking pera at wala silang taranasan dito noon. Hindi nila inasahan na kakailanganin ito. Tama. Maganda ang ginawa ng Roku na talagang dinisenyo para sa panahon ng streaming kung saan alam ng tao ang gusto nilang panoorin. Kung titingnan mo ang Roku interface, parang iPhone ito. Maraming parisukat at madaling maganap. Ngayon, habang mas dumami ang mga taong nanonood gamit ang streaming, ginalingan ng mga TV OEMs ang kanilang mga produkto at medyo napag-iwanan ng Roku. Pero pagkatapos, imbes na gumawa ng mga dongle o yung maliliit na ikinakabit sa TV, nagsimula na silang gumawa ng sarili nilang mga TV. Nagsimula silang maglisensya ng operating system sa ibang manufacturer at may hawak sila ng mayorya o halos mayorya ng merkado sa US. Sila at ang Samsung ay dikit ang laban. May presensya sila sa Latin America at Canada, pero hindi nila naipalawak ang kanilang sakop sa Europa, ibang mga lugar o Israel. Ano nga ba? Kaya na, pumunta ako dito bago sumikat ang Roku. Naalala ko no kumuha ako ng Netflix at dinedeliver pa nila ang DVD. Parang 15 taon pa lang ang nakalipas noon or nag-order ka pa mula New York City. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, paano ang pagbili ng Fox dito? Maapektuhan ba ang mga palabas? Isa ba itong mapanirang galaw ng kompetisyon? Hindi naman. Hindi ang palabas ang issue, kundi ang pag-aanunsyo. Kaya operating system ang huling tagapagbantay. Tama? May teorya tayo na bumagsak na ang monoculture. Kung titignan mo ito, parang sinaunang Roma. Ngayon, nasa panahon tayo ng feudal-media, kung saan may kanya-kanyang maliit na mundo ang bawat isa na hiwa-hiwalay. Ang TVOS ay isa na lang sa mga natitirang tagapagbantay. Sila ang nagkokontrol kung sino ang nakatakita ng ano. Kaya magkakaiba ang pwesto ng mga app kapag binuksan mo ang TV. Sila ang nag-ayos gamit ang recommendation engine kung ano ang ipinapakita sa iyo. Ngayon, hindi makakabuti sa Fox ang manipulahin ang sitwasyon dahil mapapansin ito ng manonood at lilipat sila sa iba. Tama. Para sa mga advertiser, mas komplikado ito. Nag-aalala ang iba na baka bigyan ng Fox na mas magandang pwesto ang sarili nilang premium inventory at may bahagi pa ang data. Ang streaming TV ay may mas maraming data kaysa linear TV dahil digital ito. Kaya alam kung sino, ilan, kailan, at saan nanonood. Hindi rin sabay-sabay ang panonood dahil hindi ito linear. Alam nila kung sino at kailan nanonood. Kaya nilang ibigay ang data sa Fox na magbibigay ng advantage sa Fox sa pagbebenta ng ads. At walang makakaalam talaga. Para sa akin, ginawa ni Rupert Murdoch ang ginawa niya dahil sa isang dahilan, talagang tungkol ito sa advertising. Sa huli, ano nga bang itsura niyan para sa aming mga nanonood lang? Ako, nanonood lang ng streaming, TV, YouTube o iba pa. Paano pumapasok ang advertising base doon? Hindi mo mapapansin yon. Ang mangyayari, mas makakakuha ng premium ads ang Fox, mas tataas ang sale nila at mas maraming malalaking advertiser ang papasok. Napakahirap papansin yon kung mangyari yon.
Dahil nagla-livestream tayo, wala tayong natatanggap ng mga patalastas. Alam mo ba, karamihan ng streaming ngayon ay suportado na ng mga patalastas. May tinawag akong FAST. Ibig sabihin ay Free Ad-Supported Streaming Television. Malaking bagay ito sa Roku. Ang Roku ay meron tinatawag na Roku Channel. Isa ito sa pinakamalalaking fast services sa US. At eksakto kung ano ang pangalan nito, kung ano ang tunog nito. Libre ito, pero sinusuportahan ng mga patalastas. Mas kaunti ang patalastas nito kaysa tradisyonal na TV, pero meron pa rin. Sige, so sa huli, mabuti ba ito o masama? Sobra na ba ito? Parang monopolyo na ba ito? Hindi. Sa tingin ko, neutral lang ito. Ibig ko sabihin, depende talaga kung paano ito mangyayari. Halimbawa, hindi ito kayang gawin ng Fox. Ayos lang naman. Sa totoo lang, matalinong hakbang ito para sa Fox dahil nare-realize nilang hindi na sila pwedeng umasa sa mga cable company. Dapat tayong mag-control ng distribusyon kaysa umasa sa iba. Bagay na hindi pa nagagawa ng ibang malalaking media company. Kawili-wili at malinaw ang paliwanag mo, kahit technical ito. Maraming salamat, Alan Wolk, lead analyst at tagapagtatag ng TV Reverend, sa iyong paliwanag. Malaking tulong ito sa pagpapalinaw para sa marami. Ayos, walang anuman.